Kapag nawala ang ama, sino ang tatayong haligi ng isang pamilya? Narito ang mga kwento ng mga amang nadapa, nahirapang bumangon, kaya't ang kanilang kakulangan ay pinunan ng iba. Yung sa kuya ko na naging bisyo niya alak. Yung pag-inom ko, minsan pampalis pagod ko lang ko talaga yun. Sa mga anak niya, sinasabi niya, mamatay na lang kayo. Talaga nakapagbanggit ako ng ganyan minsan, pag sobrang init ng ulo ko, lalo na ayaw sumunod sa akin. Cargo ko lahat sila na hindi naman po talaga dapat. Kung na may naibigay silang pagkain, sila na nagpakain. Sana punta yung mga pinagpagurang ko. Ibig sabihin, sa barkada ko lang. Kuya ni Erwin si Jeffrey. Isang kuyang pinipilit niyang pigilan sa pagkalulong sa alak. Hindi lang ito para sa kabutihan ng kapatid, kundi dahil may mga anak rin si Jeffrey na napapabayaan. At si Erwin ang parang nagiging ama. Pero may mga sariling anak din si Erwin at nahihirapan siya sa ipinapasang dagdag na responsibilidad ng kuya. Lalo pat, ang isa sa dalawang anak ni Jeffrey ay dinapuan pa ng TB. Ang reklamo ni Erwin, haharapin ni Jeffrey sa face-to-face. Mahirap na para kay Teresita ang maiwan sa mga bata dahil ang tatay ng mga ito ay nabilanggo. Ngunit mas humirap pa dahil bumalik ang sakit ng kanilang padre de pamilya. Pero hindi pa natapos ang dagok ng tadhana dahil namatay ang kinakasama ni Teresita sa kulungan. At nalaman lamang nila ito 2 buwan pa matapos malagutan ng hininga ang kanilang ama. May kapabayaan bang naganap sa bilangguan? Yan ang hiningi ni Teresita ng payong kapatid. Bakit kailangan pang paabutin po ng 2 buwan bago pa namin nalaman na namatay siya? Kasama ko po kasi yung mga anak ko. Sabi po nila, pwede pa po bang makita yung papa namin? Sabi po, bawal po. Kaya sabi, cremate na po. Sa panahong lahat ay takot at walang malinaw na kinabukasang nakikita, isang tatay ang nagpatatag at nagbigay ng pag-asa sa mga pasahero na minamaneho niyang jeepney. Yan si Ivan at tunghayan kung paano natin siya pinasalamatan. At kapag naghiwalay ang nagsamang hindi kasal, nahihiwalay din ba ang karapatan ng tatay sa illegitimate nilang anak? Isa lang yan sa mga katanungan sa mga karapatan ng isang ama sa yes or no. Yan ang mga matutunghayan natin ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan. Kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi ay yung tanan. Ako po si Boy Abunda. Sa CIA with BA, hatid namin ay aksyon. Nung unang pagdulog ko sa Cayetano in Action, hindi ko naman po ini-expect na ganong kabilis. After po nung nag-guest po ako ng CIA, in fairness, kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala na tapos na yung problema ko. Siguro si Lord nang nagturo. Sige, pumunta kayo dyan. Mag-text kayo dyan. Simula po nung pagka-text ko pa lang na, Sir Larry, okay na yung anak kong susunduin na biglang i-reply sa akin, papunta na kayo. At dahil kasama ko sila, naasikaso nila at wala pang 1 linggo, nahulugan agad yung mga wala pong fulog sa SSS. Natapos na rin yung ilang taon na inaantay ko na makuha yung Form 137. Handog namin pangmatagalang solusyon. Aside from din po doon,
Yung binigay sa akin na business na unang kabuhayan na inumpisahan ko, talagang kinarir ko kinabukasan. Sunod-sunod pa po yung pagbibigay niyo po sa akin ng tulong sa financial, then sa gamot. Yung sa therapy ng anak ko, talagang sobrang pinagdadasal ko yun. May puso ang usapan, kasabay ng legal na talakayan. Nung unang paghaharap po namin nila Kuya Alan at Ate Pia, medyo kinakabahan po ako. Pero iniisip ko rin po na yun ang pagkakataon kong makaharap sila. Kaya kailangan sabihin ko na yung mga gusto kong sabihin para lahat ng mga katanungan ko, mabigyan nila ng sagot. Saka kailangan i-check mo daw lahat yung dokumento para hindi daw ma-scam. Yun ang naalala ko na magandang binigyan na aral nila sa akin. Talagang sobrang ramdam ko yung kung paano kayo tumulong, kung paano yung pagmamahal nyo, pagmamalasakit nyo sa mga tao. Dahil ang tulong na aming bigay ay tungo sa ikagagaan ng inyong buhay. Talagang natulungan ako, hindi lang sa financial, sa physical, tsaka yung aking pag-iisip. Nawala po yung question na malaking question sa akin na iniisip ko baka cancer, yung mga ganun. Malaki din po ang naitulong talaga ng CIA sa amin. Tahimik na po ngayon yung buhay ko. Sabi ko nga, kahit tumanda siguro ako, kahit tumanda yung mga anak ko, nakakabit na yung pangalan ng CIA. Hindi na mawawala yun. Ayos kong mag-thank you sa kanilang magkapatid at kay Tito Boy. Maraming salamat po talaga kay Kuya Alan, kay Ate Pia po, kay Tito Boy. Hindi ho talaga ako nagkamali. Napakabuti po nila. Kay Kuya Alan sa kay Ate Pia, sobrang nagpapasalamat ako dahil sa mabubuti niyong puso. Sabi ko dun sa mga anak ko, makapagtapos ka dyan, kasama yung CIA dyan sa journey mo na yan. Iyan ang serbisyong Cayetano in Action with Boy Abunda. Sana sobrang i-guide po kayo ni Lord. Sobrang i-guide po yung programa nyo na mas marami po kayong matulungan.